Magandang araw mga kapanalig at magandang taon po para sa ating mga Pilgrims of Hope. Pilgrims of Hope that does not disappoint. Negosyante ang tatay ko. Always anxious in making a living, but seemed to forget how to really live a life. Pera lang ang nagpapaikot sa mundo niya. Walang sweldo ang trabaho ang tatay ko. Walang kinsenas, walang katapusan. Sa bawat paglipas ng panahon, ginugugol niya lahat para sa tinatawag niyang gampanin. Sa madaling salita, madaming gawa, pero walang pera. Iron fist ang tatay ko. Lumaki ako sa bangag at talagang bangag ako sa sakit ng katawan tuwing napapalo ako. Napapalo din ako ng tatay ko. 4 na beses pa lang siguro sa tanang buhay ko. Pero siya lagi ang umiiyak na parang siya pa ang mas nasasaktan. Kaya, paano naman ako makakagawa ng dahilan na mapalo ako kung ang tatay ko palagi nasasaktan after all? Isang narcissist ang pinakasalan ng nanay ko. A difficult husband, a difficult father, very manipulative, very conceited, a rough, self-righteous, stone-hearted man. Cheesy ang tatay at nanay ko. Ang palaging dialogue nila kapag sinabi ni tatay, I love you. ang sagot naman ni nanay, More than yesterday. tapos tutuldo ka ni tatay ng Less than tomorrow. Mabigat at mahirap na kasama sa buhay ang tatay ko. Kaya dumating sa punto na sinabihan na ng lolo ko na hiwalayan na ng nanay ko ang tatay ko. Sumuko na sila. Hopeless case na ang tatay ko. Wala nang pag-asa. Hopelessness, kawalan ng pag-asa. Alam niyo po ba mga kapanalig na maaaring magdulot sa atin ng kabutihan ang tila kawalan ng pag-asa kung ito po ay magiging isang tapat na pag-amin na sa ganang ating talino at kakayanan, wala na po tayong magagawa kung hindi umasa na lang sa tunay na karunungan at sa makapangyarihan sa lahat. Propesora ng filosofiya sa mga kolehiyo ang tatay ko. Hindi lang daw dapat bulsa ang sagana. Sagana rin daw dapat ang utak sa katalinuhan. Kayamanan ng utak ang dahilan daw ng kayamanan ng bulsa. ang tatay ko, walang laman ng bulsa. Mas madalas pa nga na hindi niya alam kung paano ang gagawin niya para matustusan ang pangailangan naming pang-araw-araw. Basta, lumaki ako na panay pag-asa lang kami sa Diyos. Diyos? Walang Diyos ang tatay ko. He embraced what is called intellectual atheism. As an atheist narcissist, sarili lang niya ang sukatan ng tama o mali. Siya lang ang pamantayan ng kung ano ang makabubuti o makakasama para sa pamilya namin. Sobrang mapagmalaki. Sobrang mapagmataas. Kung meron daw kaming may pagmamalaki, eto daw yung kalakihan ng kakayanan naming magtiis. We boast in our sufferings. Iyan po ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. And take note, ano po yung salitang ginamit na boast? Ito ba yung that of being boastful? Yung pong pagiging mayabang? We boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Sabi po niya. Ang tatay ko, boasting in his health and intelligence lang. Yung dami ng laman ng bulsa at utak lang. At yan ang sukatan ng buhay para sa kanya. Kawalan at pasasalamat ang sukatan ng tatay ko. Salamat, wala nang bigas. Salamat dahil una sa lahat, merong bigas na nauubos. Salamat, enrollment na naman. Salamat dahil una sa lahat, nakaraos na naman ng isang school year. Salamat dahil una sa lahat, wala naman kaming mapagkukunan. Pag-asa lang sa Diyos
at lagi lang siya nakatingala sa itaas. We boast in our sufferings. Yung original root na Greek word po na pinagmula ng salitang boast dito ay kaukomai, which literally means living with head up high from a particular vantage point by having the right base of operation to deal successfully with a matter. Ito po yung pagtingala sa Diyos mula sa kung ano man ang kinalalagyan o kalagayan natin ng may buong pag-asang pagtatagumpay. September 19, 2010. From the usual daily routine of checking all the details of his business every dawn, umuwi ng bahay yung tatay ko. Matagal siya sa balkonahe. Nakaupo lang. Pagod na pagod daw siya. It was then when he realized, nung araw na yon, it was his birthday. Nakalimutan niya. A man who was so anxious and worried about making a wealthy living that he forgot that he even had a life. Bago daw ako ipagbuntis ng nanay ko, nag-uwi daw ng babae ang tatay ko. Sorry. Huminto ang mundo ng tatay ko. Mula noong araw na nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kapaguran, hindi na siya lumabas ng bahay. It took days, weeks, months, umabot na nga ng 1 taon eh. Kahit yung mga negosyo niya, di na niya pinansin. For a narcissist atheist philosophy professor, naging napakahirap sa kanya ang kawalan ng mahuhugot na paliwanag sa sarili ng karanasan. Kasalukuyan daw dumadaan sa sobrang kahirapan ng tatay at nanay ko habang pinagbubuntis ako. Kahit nga daw yung magiging gastusin para sa panganganak sa akin, hindi nila alam kung saan nila kukunin. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng negosyo ng tatay ko. Natanggal din siya sa pagtuturo sa kolehiyo. Nawalan bigla ang yaman na pinanghahawakan niya hanggang sa literal na naghirap kami. Walang pambayad sa inuupahang apartment at yung mga monthly bills. Walang pangtustos para sa pang-araw-araw na gastusin. Walang pampaaral. Noon mag-umpisang lumabas-labas ulit ang tatay ko. Umaalis siya tuwing magdidilim na, and then umamin siya sa nanay ko that he met a beautiful woman and started to fall in love with her. Francef ang pangalan ko. Sabi ng tatay ko, yung Fran, kinuha doon niya sa pangalan ng batang pastol sa Fatima, si Francisco. Deboto kasi siya ng Our Lady of Fatima. At yung Sef naman, kinuha daw niya sa pangalan ni Saint Joseph. Noong araw na manganganak na ang nanay ko, sabi ng tatay ko, ipinakita pa niya sa nanay ko na 5 piso na lang ang laman ng bulsa niya. Sa tulong ng kapitbahay namin, sinugod ang nanay ko sa isang ospital na malayo sa bahay namin. Taga Bangkal, Makati kasi kami eh. Nasa Masangkay, Santa Cruz, Manila yung ospital. Sabi ng nanay ko, laging wala daw sa tabi niya yung tatay ko. Mas nagbababad pa daw si tatay sa tapat ng ospital doon sa loob ng simbahan ng San Jose de Trozo Parish. Santa Cruz, Manila. San Jose de Trozo. Talaga naman parang kahoy na krus ang buhat-buhat ng mga magulang ko noon dahil wala silang ipambabayad sa ospital.
Talagang diin na sila sa bigat. We boast in our sufferings. Yung original root na Greek word po na pinagmula ng salitang suffering dito ay thlipsis, which literally means to press, to squeeze, to compress, as that of being restricted, like being confined without options, like no way of escape. Yung diin na diin ka, yung sadlak na sadlak ka. Meron namang pera ang tatay ko. Hawak pa rin niya yung 5 piso niya. Pero saan nga ba aabot yung 5 piso kumpara sa higit 100,000 babayaran na hospital bill? My tatay endured. My nanay endured. Until 15 minutes before ma-discharge ang nanay at kapatid ko, biglang merong bumisita sa kanila. Isang unexpected visitor at binayaran ang buong bill. We boast in our sufferings. Yan po ang sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. We boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Yun naman pong original root na Greek word na pinagmulan po ng salitang endurance dito ay hupomeno, which literally means to remain, to stay under, as that of remaining and staying under God's power. Nagkaroon ng personal na significance sa pamilya namin yung aparisyon ng banal na pamilya sa Fatima noong October 13, 1917. Nang magpakita si San Jose na bitbit sa kanyang braso ang batang si Jesus. Kapwa sila nagbigay ng pagbabasbas sa pamamagitan ng tanda ng krus, so that we may always be reminded to endure sufferings with a true hope for glory. Nagkamalay ako na panirosaryo kami sa bahay. Araw-araw kaming nagdadasal ng Santo Rosario bilang isang pamilya. In fact, Hail Mary ang unang kanta kong natutunan. Hanggang sa paglaki ko, Rosario pa rin at kasama dito ang pagdadasal ng Prayer to Saint Joseph na sobrang haba. Pero, na-memorize ko na ang lahat. Sa tuwing merong pinagdadaanan ng pamilya namin, masaya man o malungkot, sa kakapusan man o sa sakto lang, isang bagay lang ang laging sinasabi ng tatay namin. Darling, mga anak, ganito talaga ang pamilyang ang kapit ni Santo Rosario. Ipinasa sa buhay lang sa atin. Ang kapit sa Santo Rosario ay kapit na may pag-asa. Paano nga ba maiguguhit ang pag-asa? Sa misteryo ng tuwa, nandoon ang Emmanuel event or God with us. And the God with us is the God who saves. And Jesus is His name. Oo, meron ding misteryo ang hapis. Pero dahil God is with us, matatagumpayan din naman ang lahat. And that is hope. Hope is not about optimism. It is not as simple as mental attitude, like positive thinking, hindi rin ito wishful thinking. Hope is on affirmation of every dire situation, of every difficult condition we may find ourselves in, with anticipation of something beautiful, something better to happen. Napapayak ang tatay at nanay namin tuwing nagbabantang papaalisin na kami sa inuupahang bahay namin dahil hindi kami makabayad. Masakit, nakakaiyak, at yan ang totoo eh. Nagkaroon ng cardiovascular disease si tatay, kinailangan niya ng heart procedure at milyon ang gagastusin. Walang pangtustos, walang pera, masakit, nakakalungkot, pero yan ang totoo eh. Hindi solusyon ang wishful thinking or yung positive thinking
o yung optimism para sa mga konkretong kahapis-hapis na sitwasyon na ito. We hope, the one hope that does not disappoint. There is glory, which in itself is indeed mysterious. Mahal ang upa sa bahay, pero may isang estrangherong nagpapadala ng buwan ng upang pambayad. Surprisingly, mula sila sa San Jose de Navotas Parish. Panay San Jose, diba? Milyon ang nagastos sa heart procedure ni tatay. Pero may isang taong sumugod sa ospital na katabi ng St. Joseph College sa Quezon City para bayaran ang lahat ng medical bills. Bigas? Salamat sa buwanang magpapadala ng bigas ng isang babae na nangangalang Susan Jose. O diba, Panay Jose? We boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character. Yun naman pong salitang original root word na ginamit po, na pinagmulan ng salitang character dito ay dokimos, which literally means tested, tried, approved, as that of which has passed the necessary trial, test, na kinakailangan nating pagdaanan ang mga kahapis-hapis na kalagayan sa buhay. Inasmuch as when we speak of hope, we must affirm first our dire situations, our difficult conditions, as we patiently wait for something good to happen. Madaming mahirap unawain, mahirap ipaliwanag sa salita. Sometimes, talaga namang too good to be true. But as we are immersed in the mystery of light, all that we see is God's beauty, goodness, and truth in His love and compassion, testing us, trying us, approving us, and thus shaping our character. We boast in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. And hope here is elpis, in Greek word meaning a confident expectation, an anticipation of what is certain, rooted in the certainty of God's love. Paano nga ba maiguguhit ang pag-asa? Sa larawan at tunay na diwa ng Santo Rosario, sa tuwa ng pananahan ng Diyos kapiling natin, sa hapis na nagpapadalisay ng ating karakter, sa liwanag ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos, at sa luwalhati ng ganapan ng mga pangako ng Diyos. At ito po si Brother Noni Amos, isang man of St. Joseph. At gaya ni San Jose, pinatuloy si Maria sa aking tahanan gaya ng iniutos ng anghel ng Panginoon. Bless us, O Lord, we have His gifts, because You are always with us. We are receiving this through the praying hands of our Mother and Saint Joseph, from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of the womb. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, pray for us.